Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, malugod ko namang pinaunlakan ang kanyang kahilingan. Sumibol din ang aking bugli nang aking makita ang kanyang harapan na tila nangingintab. Dati ang aming gawi ay matapos niya akong gawa ng ganon, ako naman ang bababa sa kanya upang siya ay gawan din ng ganon. Subalit tila hindi na kailangan yun kasi sobra na ang pag-ambon at gusto nang papasukin agad ang bisita. Nakatatlong ulit kami nung gabing yun. 3 ulit na umatikabong bakbakan. Ang aking naramdaman ay parang aming unang pagtatalik. Kapwa sabik na sabik. Hindi na namin nagawa pang magdamit. Nakatulog kami at nagising na walang anumang saplot maliban sa kumot. Isa pa nga sana ako nung umagang iyon. Subalit kailangan ko nang pumasok. Kailangan ko nang magtrabaho. Ilang araw at linggo pa ang lumipas habang naghihintay ang aking pinsan sa pagdating ng kanyang may bahay sa aming lugar ay walang mintis ang aming pagkikita. Tuwing Biyernes kahit paparehas palagi ang aming routine, walang dull moment ika nga. Sa tingin ko din, maganda ito para sa aking asawa. Mas magiging panatag ang kanyang loob sa aming bagong makakasama. Next week na dadating si Patricia Insan. Pwede na din daw akong lumipat ng bahay. Wika ni Mamerto habang kami ay nagmimerienda. Wow, congrats Kuya Mamerto. You know, hahaha, masayang biro ng aking asawa. Tanggap ko na ang pagiging close nila. Wala naman sigurong masama. Pares din siguro ang aking nararamdaman kung sakaling tunay na kapatid ko ang kanyang pakikisamahan. Hehehe, oo nga. Sago-sago na ito. Biro pa ng aking pinsan. Siguro kung ibang taong aming kasama ay medyo bastos talaga. Medyo below the belt, lalo na't babae ang kasama. Pero dahil nga sa pagiging malapit namin sa isa ay hindi na ito mahalaga pa. Isa pang faktor sa pagiging bukas na misis sa mga ganitong usapin ay dahil na din sa kanyang trabaho dati sa Pinas. Company nurse siya at halos araw-araw makakita ng katawan ng lalaki. Siya yung tumitingin ng mga empleyado kung may lus-lus ba sila. Sa madaling sabi doon mismo sa itlog tumitingin. Minsan ko na din natanong sa kanya ito kung nabubuglian ba siya sa mga nakikita niya. Ang lagi niyang sagot dito ay hindi. Trabaho daw yun at walang mali siya. O kailan mo babalak maglipat Insan? Para naman matulungan ka namin. Sabi ko pa sa kanya, naku wag na Insan, may sasakyan naman sa kumpanya namin at mga pahinanting ibang lahi. Nasabihan ko na sila, nalilipat ako at sila na din ang tulong sa akin. Sambit naman ni Mamerto, oo nga babes, isave mo na lang yung leave mo. Nasa bahay lang naman ako palagi kaya kahit anong araw ay pwedeng maglipat si Kuya Mamerto. Sabat naman ng aking asawa, tama naman si Kay. Sayang din kung a-absent ako ng isang araw. 2 araw bago dumating sa Riyadh si Patricia ay naglipat na si Mamerto. Hindi naman marami ang kanyang gamit kaya't saglit lang itong nakapaglipat. Alas 5:30 noon ng hapon ay dumating ako. Sa pintuan pa lamang ay narinig ko na ang tawanan. Akala ko ay naroon na si Patricia. Pero pagpasok ko sila lamang dalawa. Si Mrs. at ang aking pinsan sa sala. O Insan, halika, merenda tayo. Ang sarap pala magluto ni Kay. No wonder tumaba ka dito. Hehehe, bungad sa akin ni Mamerto. Oh, tapos na kayo? Sagot ko naman. Hindi ko alam na iba ang iisipin ng aking asawa sa tanong ko sa kanila. Wala din sa aking loob na ito ang sabihin ko. Ang gusto ko lang talagang itanong ay tungkol sa paglilipat nila. Ho, anong tapos na? Sagot ni Macy. Tapos na ba kayo maglipat? Mag-ayos ng gamit ni Insan. Pagtatama ako ng aking sinabi. Akala ko naman hehe, oh babes, tapos na. Eto at naghandaan din ako ng makakain. Tapos kwentuhan lang. Ang dami ko nalaman tungkol sa iyo babes, hehe. Pahayag ni Kay, naabot tayo nga ang tawa. Naalala ko noon nung high school kami ni Mamerto nang magsimula kaming manukat ng mga kababaihan. Sinusukat namin ang kanilang mga kagandahan. Maging ang aming mga naging kasintahan ay aming pinag-uusapan. Tuwing kami na lang ang magkasama, nagpapalitan kami ng listahan.
Mas malaki ba ang mga bundok ng jeep mo? Mas maputi ba ang kilikili ni ano? Mas mapaglaro at hindi pa seryoso. Sa aking pag-upo ay napansin ko kaagad ang suot ng aking asawa. Maayos naman ang pag-itaas subalit sa shorts niya. Ako ay kontra, taglabig na noon sa Saudi. Ang klima dito ay extreme kung ito rin. Pag summer ay sobrang init. Pag winter na may rarayumahin ka sa lamig. Hindi ka ba giniginaw babes? Tanong ko kay Kay patungkol sa kanyang suot na halos ngumiti na ang pisngi ng kanyang langit. Sigurado akong nakita na ito ni Momento. Lalo pat magkaharap sila sa sala. May tiwala naman ako sa aking pinsan. Gaya nung kami ay mga bagong sibol pa lamang. Basta't may marka. May marka na sa akin. Walang sino man ang pwede manghimasok o makialam. Ganun din naman sa kanya. Hindi sa pagmamayabang kahit sino sigurong lalaki ay tiyak na mabubuglian sa aking asawa. Lalo pa kung nasisiklian ang mala o sila ng putis niya. Okay lang babes, kaya pa naman. Sagot na lang ni Tay. Tila hindi niya naintindihan ang aking pahayag. Kakaingit talaga. Pero ilang araw na lang, may babes na nila akong kasama. Singit naman ang aking pinsan. Babes din ang tawagan niyo. Tanong ni Kay kay Marto. Oo, bakit kayo lang ba ang pwedeng gumamit nun? Sagot ni pinsan. Muli ako'y nawala sa usapan. Binarapat ko na lang na pumasok na muna sa aming silid upang magbihis. Habang hinuhubad ko ang aking damit, ay dinig ko pa din ang kanilang malalakas na tawanan. Hindi ko alam kung dapat na ba akong magselos o pabayaan ko na lamang. Ilang minuto pa ay lumabas na din ako. Ganun pa din ang senaryo. Tumabi ako sa aking asawa. Inakbayan ko siya at tumalik na din sa pisngi niya malambot. Kakaingit naman, pahaging nasambit ng aking pinsan. Don't worry kuya, tiis na lang at makakatikim ka na din. Sagot naman ng aking asawa. Ilang minuto pa bago lumisan ang aking asawa upang magtungo na sa kusina, ay ganun pa din ang tema. Siguro kung hindi ko pa siya awatin ay tiyak na kami ay gagabihin para kumain ng hapunan. Insan, swerte mo kay Kay, magaling magluto. Si Patricia ko ay walang alam sa kusina. Po sa kwarto lang ang alam. Uwi ka ni Mamerto nang maiwan na kami sa sala. Ayoko sanang patulan ang usaping kabuglian ni Mamerto. Pero para saan pa at kapwa naman namin alam ang sikreto ng isa't isa. Total ay namiss ko din ito kahit paano. Mag-shota pa lang kami ni Kay ay halos nabuo na siguro sa isipan ni Mamerto ang hubog ng kanyang katawan. Tuwing magkikita kami noon ng aking pinsan ay hindi maiwasan ang kompetensya kung sino bang GM ang mas maganda. Pero matapos akong ikasal ay nawala na yun. Akin na ang asawa ko eh. Okay na yun insan. At least magaling sa kama. Sagot ko na lang. Oo naman insan, kahit hindi na kami kumain ay solve naman. Sa sarap. Pabingero pa nitong sabi. Kailan ba kayong plano nyo magka-baby? Pahabol niyang tanong. Wala siguro. Kapag may ipon na, pwede na siguro. Sagot ko. Oo nga, enjoy mo na lang muna natin. Alam mo naman, mga sexy asawa natin. Baka biglang malaw siyang tugon niya. Guys, kain na. Sigaw ni Kay. Oo insan, kainin mo na daw si Kay. Hehehe. Bero pa ni Mamerto sa akin. Hehehe, ulol. Mamaya, talagang kakainin ko yan. Sagot ko naman. Yabang, kapag dumating na si Patricia, pagpapasensyahan mo na kung magiging maingay kami, ha? Balik naman ni Mamerto. Sa progresong aking tinatamasa, siguro para sa isang typical na asawa ay sapat na. Marangyang trabaho at sweldo, maayos na pamumuhay, tahimik na bahay, at isama pa natin ang magandang asawa na minsan hindi ako binigo sa aking mga pagnanasa. Hindi ko masasabing ito ay itinakda o talagang nakaguhit na sa aking tadhana. Tadhanang tayo rin ang nagmamani obra. Naging maayos naman ang buhay namin dito sa Saudi Arabia. Mas sumaya pa kami dahil kahit papano ay nabawasan pang lalo ang aming pagkahumsik sa presensya ng aking pinsan na mula sa panoon ay
Noong una ay akin ang nakilala, subalit sa kabila nito ay sadyang paglalaroan ka ng tukso. Ang akala kong magandang buhay ay hindi ko masasabing madaragdagan pa ng kulay o di kaya mababahiran ng mantsa panghabang buhay. Sa unang buwan namin mag-asawang Mamerto at Patricia, wala akong nakitang masyadong pagbabago, maliban na lang sa asawa kong lalong naging mabagsik sa ibabaw ng aming kama. Noong una akala ko ay normal lang ang aming sinimulang apoy ay patuloy na nag-aalam, subalit habang nagtatagal ay tila ang aking panggatong na apoy na iyon sa halip na kahoy lamang na tuyo ay parang binuhusan pa ng gasolina upang ito'y labis na magliyab at uminit pa. Ako'y napaso sa init ng apoy na lulot ng aking mahal na asawa. Isang gabi sa gitna na aming pagbabanding ay biglang nagtanong ang aking asawa, gaya ng aming nakamisnan. Natural na sa aming dalawa ang magkwentuhan habang may ginagawa. Subalit ang madalas o din na pagbanggit ng isang pangalan ang labis kong ipinagtataka. Babes, all ng aking asawa. Yes babes, sagot ko naman habang siya ay nasa aking ibabaw. Tumitig sa akin si Kay. Dumapa siya ng konti upang ang dalawa niyang mga kabundukan ay lumapat sa aking bibig. Ramdam ko ang kanyang paghinga sa aking ibabaw, pati na din ang pag-ipit ng kanyang harapan sa aking sundalo. Papalakas ang bulong ng aking asawa. Labis akong natuwa noon. Bihirang mapatid ang kanyang lalamunan sa pagsigaw ng ganon. Sa aking isipan ay lubos siyang inaganahan. Damang-dama namin ang bawat hagod ng aming katawan. Babes, malakas ba boses ko? Tanong ni Kay. Medyo babes, sagot ko naman. Nandiyan na ba si Kuya Mamerto? Hehe, baka marinig tayo. Bakit kailangan si pinsan pa ang hanapin niya? I mean, pwede namang nandiyan na ba yung mag-asawa ang kanyang sambitin? Lalo na buo ang aking duda nang magpaputok siya. Halos isang iglap lamang matapos sambitin ang pangalan ng aking pinsan ay sumirit na ang mga dagta. Gumiling si Kay, gumiling sa aking ibabaw. Pinagpala pa niya ang sariling kabundukan at sa akin pinakita. Gusto ko mang namnamin ang sarap ng bawat sandali, hindi ko magawa sapagkat sa isang sulit ng aking isipay nagdududa. Hanggang dito na lamang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.